Ay, pag-usapan natin yung tungkol sa ginawan ko ng reel nung nakaraan, about sa kung pwede ba niyang o kung kailangan pa niyang ipakorek yung maling middle name sa kanyang birth certificate, kasi ang purpose nga niya kukuha siya ng passport. Bale, nakita niya na mali ang middle name niya sa PSA copy ng kanyang birth certificate. Ang sagot natin dyan will depend kung ano yung practical value ng pagpapa-correct niya, no? So essentially, kung merong conflict sa ibang documents na hindi lang doon sa pagkuha ng passport but in some other transactions with the government na gagawin niya, then it makes sense na papalitan mo yan. Ngayon kung wala naman, then probably no need, kasi wala nang practical reason. Overview muna natin kung ano yung rule natin sa ngayon sa pagpapalit ng mga clerical or typographical errors sa ating birth certificate. Yan ay gagawin natin pagkatapos na ma-shoutout natin ang ating mga subscribers and followers dito. Alright, so ang ating batas sa pagpalit ng pangalan sa ating birth certificate, yan ay isinasagawa lang dati sa isang judicial order. Ibig sabihin talagang magpa-file ka ng petition sa korte. It was only in 2001 na nagkaroon ng batas na pwede nang gawin yan sa civil registrar, or hindi na sa korte, yan sa munisipyo ninyo, sa opisina ng civil registrar dyan. Yan sa ilalim ng RA 9048. So nakalagay dyan dati na sa batas na yan na sa rule, no entry or change in the birth certificate shall be made or amendment be made without judicial order. Now nagkaroon ng exception dyan sa RA 9048 kapag yung mga clerical or typographical error, no? Tsaka change of first name and nickname, pwede nang gawin ng civil registrar lang, no? Administrative ang tawag dyan. Ngayon nagkaroon ng amendment ang batas na yan sa ilalim ng RA 10172, no? Inamend yung RA 9048, in-expand yung coverage niya sa mga date ng birthday, month, and yung sex, no, and the like. Tapos define din dyan yung clerical or typographical error, ito yung mga mali, no, sa nanagawa sa pag-encode, pag-type, pag-copy, pag-transcribe ng mga entry or information sa mga birth certificate na harmless, innocuous, yung talagang nagkamali lang talaga, and obvious, no, na makikita sa mata or sa understanding ng tao na talagang nagkamali lang, no? So kaya ginagawa dyan, may mga basis ka documents,
at mga ID na talagang iba ipakita na nagkamali lang talaga sa pag-type, no? So yan ang definition ng clerical error dyan. Harmless error lang yan. So pwede na ngayon yan. So in this case, yung kanya middle name ang concern. So kapag middle name yung concern mo, ako ang sinasabi natin, may mga possible conflict agad yan. Dahil unang-una, kung middle name yan, ibig sabihin apelido ng nanay mo. Kung apelido ng nanay yan, then ibig sabihin magko-conflict agad yan sa birth certificate ng nanay, kasi iba ang sinasabi ng apelido ng nanay doon, maiden name, sa kanyang birth certificate, doon sa mother's name sa birth certificate ng anak niya. Another conflict is birth certificate ng mga kapatid, no? Syempre sa birth certificate may entry dyan na mother's name, diba? So kung sa kapatid niya tama yung apelido ng nanay, sa kanya mali, may conflict agad, no? Especially kung marami sila magkakapatid. Another document na PSA din is yung marriage contract ng parents niya. So syempre sa marriage contract nakalagay din dyan yung maiden name muna. So kung maiden name doon iba sa mother's name nung nung birth certificate niya, so may conflict na agad dyan. So yun ang mga conflict ng documents na magbibigay sa'yo ng justification or go signal na papalitan mo na talaga, no? Ipa-correct mo, kasi kung hindi mahirapan ka later on sa mga conflict na yan. Now ang tanong natin, saang mga transaction ba pagka possible na magkakaroon ng conflict dyan? So gaya nyan sa birth certificate niya tsaka sa birth certificate ng mother niya, magkakaroon ng conflict dyan kung halimbawa meron kayong pinaglalaban ng karapatan sa property ng mother mo, or halimbawa sa mga rights ng mother, sa will ng mother, at ini-invoke mo or kiniklaim mo na nanay mo siya. So sa lahat ng transaction, legal transaction, na kiniklaim mo na ikaw ay anak ng nanay mo na yon, kailangan mong ipakita ang birth certificate mo at i-compare yan sa birth certificate ng nanay mo or any document ng nanay mo na magpapatunay na siya nga ang nanay mo. So identity ang pinag-uusapan agad dyan. So sa isang identity, yung pangalan ng tao napaka-importante. Another thing, sa mga kapatid mo, halimbawa meron kang transaction at gusto mong i-claim, patunayan na kapatid mo siya. So kung bubusisiin ng document, magkakaroon ka ng conflict. Ngayon makikita na magkaiba ang nanay ninyo kasi iba ang nakalagay doon na apelido sa nanay ng kapatid mo sa sayo, no? So ganun din sa marriage contract. Halimbawa may claim ka sa SSS, kailangan mong gamitin yung marriage contract na yung nanay mo ay kasal sa tatay mo at ikaw yung anak. So yung mga ganung relationship, alam mo naman sa mga relationship na may kinalaman sa identity, importante dyan na tama yung mga pangalan, kasi kung hindi, magki-create ng confusion or doubt as to your identity in relation to the person you're claiming na ikaw ay kamag-anak. So yun ang practical value niya, no? Sa mana, sa funeral, sa insurance claim, sa mga SSS, etc., sa even sa mga hospitals, no? Anything, any transaction sa government na may kinalaman sa pagpapatunay ng iyong relationship sa tao, importante na nagmamatch ang mga pangalan. Okay? So guys, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, and if you do, please share this with your friends, colleagues, your family members, or any person you think may benefit from this information. With that, thank you very much, and I hope to see you in my next videos. God bless.